Takutin mo ako. Ako po si Maxine. Nangyari po ang nakakatakot na karanasan na ito noong ako'y bata pa. Takot na takot po ako kapag naiisip ko tuwing gabi ay may mga bagay na gumagalaw na mag-isa. Hindi ko po alam, pero nagsimula po ito nang manood kami ng isang pelikula tungkol sa isang manika na kusang gumagalaw. Bata pa ako noon kaya ganun na lang ang aking takot, lalo na kapag napag-isa na ako sa aking kwarto. Ang nakakainis pa dito, pinagtitripan ako ng aking ate. Tinatakot niya ako kaya sa madalas na pagkakataon ay natutulog ako na bukas ang ilaw. Ipinangtatakot niya sa akin ang isang lumang manika na tinanggalan niya ng damit, kinalbo at nilagyan ng mantsa na para bang dugo. Kapag may pagkakataon si Ate Un ay tinatakot niya ako. Kapag alam niyang papunta ako ng kusina, magtatago na siya sa ilalim ng aming lamesa at biglang iahagis ang manika sa akin. May isang pagkakataon pa nga na kunwari ay utusan niya akong kunin ng isang una na nakatalukbong daw ng kumot sa kanyang kwarto. Pero pag tinanggal ko na ang kumot, ang manika pala ang nakatago doon. Siyempre ganun na lang ang aking iyak sa tuwing ginagawa niya yon. Hindi ko alam kung dala lang ng takot ang mga sumunod na nangyari sa akin. Pero nagsimula na akong makaramdam ng mga kababalaghan. Sa mga pagkakataong hindi ako tinatakot ni ate, doon naman ako nakakaranas ng kakaiba. Tulad halimbawa kapag naglalakad ako, may naririnig akong mga hakbang na sumusunod sa akin na kapag nilingon ko ay wala naman akong makita. Mga maliliit na hakbang ang aking naririnig. May mga pagkakataon pa na nakakarinig ako ng mga kaluskos sa kabinet sa kwarto ni ate. Maaring daga ang may gawa. Pero kung bakit ang itinuturo ng aking isip na may gawa ng mga yon ay ang manika. Isang gabi na iwan ako mag-isang nanonood ng TV sa sala nang mapansin kong nakabukas ang pinto ng kwarto ni Ate Un. Hindi naman bukas na bukas, pero may puwang para makita ang dilim ng loob ng kwarto. Tumingin ako dito. Umandar na naman ang aking imahinasyon. Naisip ko kasi na baka nakasilip doon ang manika. Nawala na nga ang aking atensyon sa aking pinapanood. Natatalo na naman ako ng aking takot. Makailang beses akong tumingin-tingin doon. Nang bigla akong nasindak, kitang-kita ko ang dalawang makinang na bilog na parang mga mata. Napatayo talaga ako at napaatras sa aking kinalalagyan. At kung hindi ba naman ako matatakot ng husto, dahan-dahang sumara ang pinto. Nang nasa kwarto na ako, hindi matanggal-tanggal ang takot ko. Isip ako ng isip. Hindi kaya si ate lang yun? Wala namang baterya ang manikang yun para umilaw ang mga mata. Nagulat ako. Biglang namatay ang ilaw sa loob ng kwarto ko. Tawag ako ng tawag kay mama, pero mukhang hindi ako naririnig. Napaupo ako sa aking kama. Di ko alam kung tatakbo ba ako palabas. Maya-maya, may narinig ako na tumawa. Tawa ng bata. Pagtingin ko sa sulok, nakita ko ulit ang dalawang makinang na bilog. Napatakbo na ako ng sandaling iyon. Pagbukas ko ng pinto, nabunggo ko si Ate Un. Tinatanong niya ako kung bakit ko daw tinatawag si mama. Sabi ko sa kanya, may multo. Siyempre hindi siya naniwala sa akin. Pero ganun pa man, tinabihan niya ako sa pagtulog. Ilang araw ang lumipas. Masaya akong malaman na maglilinis daw kami ng bahay, sabi ni mama. Na magbabawas kami ng mga gamit para lumuwag at maiwasan ang pamamahay ng mga insekto at mga daga. At isasama ang manika sa mga itatapon. Nagulat pa nga si mama nang maghalungkat sa kabinet ni ate at nakita ang manika. Ano ba daw ang kalokohang ginagawa ni ate? Hindi naman umangal si Ate Un na itapon iyon. 10 taon ang nakalipas,
Wala naman na ako naranasang nakakatakot pagkatapos nun. Nakalipat pa nga kami ng bahay at nagkaroon pa ako ng nakababatang kapatid na babae na 5 years old na ng mga panahon na yon, si Ella. Ngunit hindi ko inaakalang may mangyayari pa pala. Isang umaga nagulat ako sa isang sigaw ni Ella. Tumakbo ako sa kwarto niya at tinanong kung bakit siya sumigaw. Sabi niya, may multo daw sa kanyang cabinet. Tinignan ko ang cabinet at nagulat ako sa aking nakita. Nandoon ang manikang ipinantatakot sa akin noon ni ate. Walang nakaalam kung paano nakabalik ang manikang iyon sa amin. Itinapon namin ito ulit. Pero aaminin kong hindi ko alam kung babalik pa ito ulit sa amin sa hinaharap. Takutin mo ako.